po siya habang nag-training po kami. Yung training po namin, araw-araw po, nagpa-practice po kami ng sing and dance po 30 times a day po para po ma-make sure po namin na yung performances po namin, wala po kaming sablay, wala po kaming mali. Ayun po. Tapos, marami po kasi tinuturo sa amin po. Hindi lang po yung parang proper manner. Meron din po kami self-development po. Paano namin aayusin po yung sarili namin para maging karapat-dapat or tamang artist po dito po sa Pilipinas. Okay. So, now, kayo naman bibigyan ka ng chance magtanong. So, just raise your hand, introduce yourself, and from what publication, from what media outlet are you from? So, let's start the Q&A with our friends from the media. Does anybody have their questions? Don't be shy. Raise your hand and feel free to ask the boys of SB19. Come on, come on. There, at the back, over there. Okay, please stand up and introduce yourself and from what publication or media outlet. Well, I'm Timmy Basil from Sunstar Cebu and Vlog Buddies. Boys, paano kayo napili? Last 2016 po, yung company po namin which is Showbiz Philippines Corp po, nag-conduct po sila ng auditions and naghahanap po sila ng talented Filipinos na gusto po maging performer. And then ako po personally, nung nakita ko po yun, nag-try po ako. And then yun nga po nung nag-audition po ako, nagulat po ako kasi sobrang dami po nung nag-auditions. And then okay naman po yung buong process ng audition. Tapos nung nakakuha na po sila ng sobrang daming trainees po, every week po, nung nag-start na po yung parang official training po namin, every week po nagkakaroon po kami ng evaluation po. Tapos yung evaluation po talaga sobrang strict po kasi chine-check po nila yung vocal, yung dance, lahat-lahat po chine-check po nila. So doon po sa evaluation na po na yun, nababawasan din po kami ng pakonti-konti hanggang sa, ayun po, natira po kaming 5 and doon po na po yung SB19 po. Yeah, nakaswerte nyo, no? May isa pa akong question, no? Wala ba kayong balak na mag-record ng Korean song? At wala rin ba kayong balak na venture din dun sa Korea mismo? Thank you. Yung magbalak po, mag-try mag-record ng Korean songs, for now po, wala pa po kaming balak po doon. Kasi po, ang pinofocus po namin sa ngayon po, total po, OPM po yung genre po namin, P-pop po. Gusto po namin na unahin po muna yung Pilipinas dahil ang goal po namin is makilala po muna ng mga Pilipino na meron po ganitong talento ang mga Pilipino. Hindi lang po sa Pilipinas, kundi sana po makilala po tayo globally po. Ayun po. Salamat po. Okay, thank you for that. Yes, please stand up and introduce yourself. I'm Alan from Stars Photography. I just want to ask, before kayong napili dito sa SB19, what do you do? And then is this your first group na sinalihan? Or meron na kayo ibang performances na sinalihan or any? Please introduce ko ano yung makilala na panahonan kayo. Thank you po for that question. Actually, individually po, most of us are performing already po. Me and Stel are from actually a dance troupe before. We competed in several countries na po, like in Singapore, Indonesia, Korea, and we bagged actually several championships po abroad na before we joined these competitions. And lahat po kami may passion po talaga sa performing before kami mag-audition dito sa Showbiz. Like for Sejun and Ken, they really have passion for singing and dancing na po. Kahit before pa lang po, nag-join na kami ng mga competitions. Okay, how about the others? Ako po, nung high school po ako, nagko-choreograph na po ako ng mga sayaw. Ako po bumuo ng dance team namin nung high school ako. Ako po yung naging choreographer namin. Yun lang po yung ginagawa ko dati po. Ako naman po, before po ako sumali, is student po ako. And then while studying po, nag-join po ako ng training and doon ko po naranasan yung sobrang hirap na experience kasi pinagsasabay ko po yung thesis ko mag-isa while training po and trying to get to this final five po. Kaya yun po, sobrang hirap po talaga. At least po, now, sobrang saya po na nakasama po ako. Ako naman po, bali, ito rin po yung isang first major competition na sinalihan ko. And fortunately, pumasa ako or nakuha po ako, natanggap po ako. Kasi po, bata pa lang po, gusto ko na talaga mag-perform. Pero po, hindi ko po nagagawa yung gusto kong gawin since meron po responsibility as a member of my family. Kaya po, sinasatabi ko muna yung pangarap ko. Pero
napag-isip-isip ko rin po kasi na habang bata pa ako, bakit hindi ko subukan? Kasi pag tumanda ako, hindi ko na magagawa yung mga bagay na gusto ko. So, nung nakita ko po na may pa-auditions nga po dito sa Korean company na to, sinubukan ko na po. At yun naman po, pinalad naman po. Maganda naman po yung kinakalabasan. Sobrang dami po na improve sa sarili ko as a performer and as a person. Yun po. Ako naman po, same po kay Josh, matagal na po kami magkasama ni Josh, parang 5 years na pong mahigit. And yun po, magkasama po kami sa group. And dati po, bago po ako mag-audition dito, isa lang po akong simpleng mabuting anak po. Ayun po, ako po yung katuwang ng mama ko sa sa mga gastusin po sa bahay. Kasi po working student din po ako that time. Tapos ayun po, nung same din po sa kanila, nung nakita po namin yung opportunity po na to, parang ginrab na po namin. Kasi minsan lang naman po dumadating ito sa buhay namin. And then, ayun nga po, sobrang sinwerte lang po talaga namin dahil kami po yung napili. And sobrang saya po namin and sobrang blessed kami sa mga nangyayari sa buhay namin ngayon. Kaya, salamat po. My last question, if given a chance, kasi you are singing OPM songs, di ba? If given a chance to collaborate dun sa mga local OPM artists natin, sino yung gusto nyong maka-collaborate? And pangalawang question ko, showbiz crush na rin. Kung sino yung showbiz crushes? We all know naman po na we have lots of great artists here in the Philippines po. And kami po, gusto din po namin ma-focus yung dancing skills po. So inisip po namin, SB19 po, gusto po namin mga collabs. Sana hopefully in the future, si Sarah Geronimo po, like Inigo Pascual, Emerald 48 po, ganun po. And sa crush naman po siguro, I'm Trentys po. Yung iba? Ako po, it's either Sarah Geronimo po or Shirley Santana. Showbiz crush mo? Ako, Sarah Geronimo or Shirley Santana. Dagdagan ko lang po yung sinabi niya. Kasi po, yun nga po, nagsisimula kami ng parang panibagong tugtog dito. Talagang gusto po namin ma-showcase yung talento ng Pilipino na magaling kumanta, kaya mag-rap, kaya sumayaw, kaya mag-acting, kaya makapagsabayan globally. So, siguro po gusto ko makipag-collab dun po sa sumasayaw din at kumakanta. Kaya dun po nga ni Sarah, yung mga Inigo Pascual. Yun po yung mga gusto maka-collaboration ng group namin. And girl crush naman po si Nadine Mistrano. Kami po, lagi na po namin ang pag-uusapan to na as a group po, gusto po talaga namin makakollab po yung mga artists like Miss Sarah Geronimo po. Kasi alam po natin na si Miss Sarah is sobrang dami niya pong kaya gawin po, kaya po talaga sumayaw and kumanta. And kung tatanungin naman po, personally, kung sino po yung gusto kong makakollab, kung sa Twertehin man po, gusto ko pong makakollab si Miss Morissette Amon po. Sobrang pong taas po na tingin ko sa kanya dahil sobrang po idol ko po siya. And yung celebrity crush po, baka po ma-weirduhan po kayo sa akin, pero super crush ko po si Miss Tony Gonzaga po. Dahil po yung attitude niya po, yung personality niya, nakikita ko po sa kanya yung mama ko. Po. Kaya po super crush ko po siya. Bakit weirduhan? Kasi po may asawa na po siya. Kung may asawa na po si Miss Tony, si ano na lang po, si Maris Ratal po. Okay, salamat po. Josh. Liza Severano po. Congratulations, we like your song. Salamat po, salamat po. Nice feedback about that one. And we have our next question over there at the back. I'm from the Daily Tribune. I'd like to ask the boys, paano niyo masasabing pinopromote niyo ang P-pop when actually, when I heard you sing even the Tagalog song, you sound like a K-pop group. Because if you're selling this abroad, hindi naman nila alam ng Tagalog yung kinakanta niyo. Even the Koreans, the K-pop, hindi naman nila alam na, alam nila Korean yun, but they don't understand the language. So parang ganun din ang sinasabi ng K-pop. Pag nasa abroad na kayo, hindi nila alam yung language, except that siguro sabihin niya, you're from the Philippines. So how will you promote K-pop? Honestly po, When you sound like a K-pop group. honestly po, yung music po kasi namin, galing po talaga sa isang Korean producer. Pero po, kasama po kami talaga sa music production. Totoo po niyan nung nagpunta po kami, lumipad po kami papuntang Korea.
nung nag-record kami, I was amazed and interested kasi po, yung producer ng kanta po, hinayaan niya lang po kami mag-record. Hindi niya po kami pinakalam kung anong gusto namin style. At the same time, ang ginagawa niya lang po, nag-give siya ng pointers para mas mapaganda pa namin yung gusto namin tunog dun sa kanta namin. And humihingi rin po siya ng suggestions sa amin. For example, tinatanong niya kung mas maganda ba na mas mababa yung pitch dito or mas mataas yung pitch. Ano ba? Sa tingin niyo ba mas maganda yung tunog nito? So nagbibigay kami ng feedback kung ano yung gusto namin maging tunog ng kanta. And at the same time, yung mga adlibs, sa amin po galing, yung lyrics, kami po yung gumawa, hindi kami po gumawa. Hindi rin po localization yung nangyayari kasi po hindi naisasaalang-alang yung tamang pagbigkas ng mga salita ng Filipino na word. At the same time, yung rap flow, kami po yung gumawa nun. Siguro po yung sa K-pop side naman po na sinasabi nyo na tunog kami K-pop. Yung K-pop po na genre, hindi naman po siya solely, wala naman po nag-ari ng genre. Yung K-pop din po, influence po siya ng J-pop and ng American pop. So, yung genre na ginagamit nila, Moombatun, Moombatun, what else? Parang, yun katulad nga po ng nasa kanta namin, yung genre po na ginamit, Future House and Deep House, which is ginagamit na rin po sa Western countries, ginagamit na rin po sa Indian countries. Siguro po, dahil ang karaniwang response kung bakit K-pop yung tunog namin, kasi po right now, ang sikat sa buong mundo is yung K-pop, which is hindi naman nabibigyan ng pansin yung ibang bansa na same genre rin yung ginagawa. So, balik po, ang pinapromote po talaga namin dito is P-pop, OPM. Pero po, na-influence lahat naman po, parang ang music po kasi, ano po yun, parang universal language din po yun. Walang may-ari ng certain genre. Kumbaga, influence po tayo lahat ng, yung music influence ng lahat ng iba't ibang culture ng mga bansa. Idagdag ko lang din po, alam po natin na naninibago po tayong lahat sa ganitong parang musika po sa Pilipinas. Pero this is a new kind of thing na sinusubukan po namin sa Pilipinas na sana po, gusto po namin mawala yung takot ng mga Pilipino na mag-try ng bago para po mag-evolve pa po yung music industry in the Philippines. Yung goal po talaga namin is in the future po, parang makilala po tayo sa ganito na sing and dance or may mga bago po tayo mga genre na pinapasok sa Pilipinas para in the future po, marami na pong susunod na katulad namin na parang idol group nga po at makilala pa po tayo sa buong mundo. Yes, follow up? Yun bang first song yung gawa? Opo. Ang nag-arrange nun, Korean? Hindi. Binigyan po kami ng demo ng Korean producer po. Pero po, pinractice po namin yung main melody. And then, nung pupunta na po kami sa Korea, hindi pa po kasi full yung kanta eh. Kumbaga may kailangan pang mangi-add. For example, mga rap flow, katulad po ng yung rap ni Josh, kami po yung gumawa ng part na yun. Katulad din po ng mga harmonies, mga ad-libs. So kayong grupo kayo, hindi kayo, you're not bothered by the fact that you sound like a Korean. Hindi kayo nababahala dun sa tunog nyo na hindi kayo Pilipino, kundi Korean. Hindi po kami nababother kasi po, sa totoo lang, kasi ako bothered ako. Pero magaling kayo. I can say, no? Hindi ako galit sa inyo. Bothered lang ako kasi parang pinapromote nyo kasi the Korean sound. Ang galing nyo nga, mas magaling pa nga kayo sa pinuntahan ng press pa ng kabinet. Salamat po, salamat po. No. I'm honest. You're good. I'm shocked that I can listen to a Filipino group that can sing like a Korean. With Tagalog words, of course. No? Salamat po. Hindi kayo napabother nung idea na parang titingnan kayo na Korean yung tunog nila pero Filipino sila. Siguro, ako po personally, hindi po ako nababother. Kasi po, yung grupo namin, katulad nga po ng sinabi namin kanina, starting pa lang po kami. Alam po namin talaga na bago yung ginagawa namin at talagang maninibago yung mga Pilipino sa ginagawa namin. Kasi hindi pa naman po ito uso dito sa Pilipinas. At Uso-uso na ang K-pop dito. ayun nga po, Talaga. Ako marami akong records sa K-pop, yes, no? At naniniwala po ako dyan. Pero po, katulad nga rin po ng sinabi ko, yung genre po, yung K-pop na genre po na sinasabi nyo, uso na rin po siya sa ibang bansa. Pero po, katulad ng BTS, nakilala po sila worldwide.
Kaya ang response ng tao pag nakakarinig sila ng ganitong tugtugin, K-pop yan. Even though hindi naman talaga K-pop solely yung genre na yun. Kumbaga uso rin siya sa ibang bansa. Okay, may iba naman ako. Yung bang itsura nyo ay pinakialaman din itong mga Korean na... Yung sa itsura mo, kasi po, let's say po, given na po na part po kami ng Korean entertainment, tinulungan lang po nila kami mag-style. Though, dito naman po sa Pilipinas, nakikita naman po natin na nauuso naman po talaga. Even Western countries po, nauuso naman na may kulay buho, ganitong damit po. Kumbaga, tinuturuan lang din po nila kami ng tamang forma para mag-improve po yung sarili namin. Okay, thank you. Ayun po. Sa palagay ko naman po, opinion ko po, yung panahon po talaga ngayon nagbabago na. Kasi po, ang dami na pong vloggers, ang dami na pong mga social media influencers na talagang nagtuturo sila mga video tutorials na paano pagiging yung self-development sa sarili, kung paano mag-ayos. Nakikita po natin yan, usong-uso na po yun sa social media. So, sa tingin po, yung mga suot din po namin, mabibili lang dyan po yan sa mga department store. Yung kulay-kulay po, uso rin po sa ibang bansa yan. So, feeling ko naman po, yung pinapakita namin ngayon, kung paano yung personality namin, yung character namin, ganun po kami manamit. Ayun po, maraming salamat. I think we have something to say, yes? Yes, 제가 조금만 첨언을 좀 하겠습니다. I want to adding up some comments. 예. 한국의 작곡가가 한국 노래를 저희에게 준 게 아니고요. So this is not the song which was given by Korean composer as a Korean song. 네, 한국 작곡가가 필리핀에 현재 유행하고 있는 노래를 수백 번 듣고 여러 사람의 노래를 듣고 저희 SB19을 위해서 만들어준 겁니다. So 작곡으로. he surveyed and searched more than 100 OPM songs to find the value and genre to which to fit to SB19. 그리고 노래를 줄 때 한국 가사가 있는 걸로 주지 않고요. 그 허밍으로 줍니다. So when we receive the songs from the composer, we will not receive the full song with the lyrics. We just receive the songs, rhythms and tunes with the hummings. 나나나나니나 나나기나나 그래야 음악이 언어적으로 장애를 받지 않고 작사를 이 친구들이 한 거기 때문에 Because the lyric is composed by the SB19, that's why we don't have any language barriers when we produce the song. 그리고 이 친구들의 코디는 한국인이 1도 관여하지 않았습니다. And we're not really minded what they wear, what they may make up, because that's what all they do by themselves. 저는 프로듀서로서 이 친구들이 한국을 좋아하고 한국을 사랑하는 거는 좋지만 한국을 따라하거나 한국 거를 모방하는 거를 원치 않습니다. As being a producer, 뭐라고? 한국을 좋아하거나 한국을 사랑하는 So 거는 it's okay that my boys like Korea, love Korea. But 그러나 한국 걸 따라 모방하거나 한국 거를 그대로 베끼고는 저는 절대 허락하지 않습니다. but we power them to follow Korean or mimic Koreans. We don't really allow them to do because we just want for creative way. 이 친구들은 머리부터 발끝까지 head to toe, top to toe, top to toe 필리핀어. Filipino, 그리고 필리핀 음악을 해야 되고 and Filipino music. 그리고 필리핀 음악으로 성공해야 됩니다. And we have to success through the Philippine cultural aspect. 제가 처음이라 작곡가가 필리핀 작곡가들도 많이 만났지만 We have met a lot of Philippine composers 제가 언어적으로 그분하고 소통에 문제가 있어서 because myself has a problem with communicating with the local composers. 그래서 처음은 제가 일하기 쉽게 한국 작곡가랑 했습니다. So now that's why we choose the Korean composers to produce the song. 근데 저는 이 친구들이 유명해지면 사실 많은 유명한 필리핀 작곡가들이 곡을 주길 원하고 저희는 그 곡으로 이 친구들을 더욱더 훌륭한 가수로 만들 When 거예요. they become more popular in the future, we want to have a more opportunity to work with the Philippine composers. So that's the way that we are looking for. 감사합니다. Thank you, sir. Mom. Okay, thank you for that. Okay, do we still have more questions? Yes, right here. We have a question. Please stand up.
And we have the mic over here. Oh, or maybe I will just lend my mic. Okay. Hello. You can use this. Hi guys, I'm Lance from Push. Sa online, each time maglalabas ng mga articles, like for example about Twice, Monsta X, EXO, BTS. Madami nagkasabi na OPM is dead kapag naglalabas ng mga Korean content online. So, alam naman natin hindi totoo yun kasi nga may mga numbers to back that up, like sa Spotify, malakas ang OPM artist ngayon. But with you guys getting this path and showcasing this kind of music, how would you prove them wrong? Katulad nga po ng sinabi namin kanina, ang mga Pilipino sobrang talented po yan sa lahat ng larangan. Magaling kumanta, magaling sumayaw, magaling umakting. Yun po yung may papakita natin sa ibang bansa. And at the same time, yung ginagawa namin ngayon, ito po yung first time na makikita natin. Gagawin namin, papagusuhin namin yung sing and dance, dancing hardly and then singing hardly at the same time. Kumbaga, mapapakita natin yung talento ng Pilipino na all around talaga tayo. At kung mauso man dito sa Pilipinas, pag pumutok yung gantong genre sa Pilipinas, mapapakita rin natin sa ibang bansa, hopefully na ganito, ito ang Pilipino, magaling kumanta, magaling sumayaw, lahat, kaya mag-rap and everything. Kaya doon po, mapapakita natin ang buhay ng Pilipino. Follow up lang, syempre when people find out na nag-train nga kayo sa Korea, parang yun nga, parang sabihin naman nila Korean domination, gano'n. So, paano nyo sila, ano yung may papakita nyo na kakaiba? Na masabi nyo na hindi kayo totally influence ng Korean music, na meron kayong may bigay na inyo lang? Siguro po ngayon kasi po, we are trained by Korean system po. Pero if in the future po, gusto po talaga namin 100% fully po, kami po yung mag-produce ng mga sarili naming kanta. From instrumentals to everything po, from lyrics to whatever. Pero yung lyrics po, sa amin po talaga, yun yung instrumental lang po yung kinuha namin ngayon. Kasi po, since nasa Korean company po kami, mas madali po talaga kumuha ng connections from our Koreans, for their Korean friends po, for their Korean connections po. So ngayon po, kaya po doon lang kami kumuha. Yun lang po yung chance namin kasi wala pa po kaming connections sa Philippines, masyado ng mga producer. Pero in the future po, na magkaroon kami ng chance, makipag-collab or magkaroon ng famous producers po na bigyan kami ng, or makipag-collab nga po sa amin, bigyan kami ng chance, we'll be more than happy po. Thank you. Thank you. Okay, we have another question right here. Mal, would you please stand up and introduce yourself? Hi, I'm Kine Amber from Pulp Life World. So, first of all, I'd like to congratulate you guys on your breakout single. I've watched your music video and to be honest, it's top notch. So, congrats. And filming something like this may not be easy. No, so what was one specific part in the video you guys had difficulty to shoot with? Sa pagsayaw po, kasi po, nakita nyo po dun sa music video, nasa rooftop po kami. Mainit po, yung kasuot namin nakakapal. Talaga pong paulit-ulit namin po kasi Sa Korea ba? Hindi po, dito po sa Pilipinas. Diyan lang po sa Burgos. Tapos naka-jacket, tapos naka-boots, lahat po sobrang init. Tapos paulit-ulit namin ginagawa yung dance kasi po wala rin naman po kaming markings dun eh. Blocking talagang ano lang po pure open ground talaga na parang ginagawa namin yung dance namin na wala kaming stage. Yun na talaga yung stage namin. Tapos ang init, pause na pause kami, ilang beses shot, galing sa taas, galing sa gilid. So, sa tingin po, yun yung pinakamahirap na part dun sa music video. Okay, thank you. So, ang follow-up lang, since before, ang magkakilala lang si Stella at si Josh, how did you guys become comfortable with each other? Ano po, yung nag-start po kami mag-training, syempre po, si Josh lang po yung friend ko. Tapos nagdatingan po sila. Syempre po sa una awkward po, pero yung Korean teacher po namin, nakaisip po siya ng way para maging strong po yung bond namin. Ang naisip niya po way is, during rest time po namin,
mag-holding hands po kami 5 for 10 minutes. And then after po ng 10 minutes, mag-hug po kami ng 3 seconds. Bawat isa po. And then feeling ko kaya rin po kami naging close kasi habang ginagawa po namin yung mga sayaw po namin, lagi po kami nagtatalo. Kami pong 5, lagi po kami nagtatalo and then hindi po namin alam paano tatapusin yung isang bagay kasi yung ideas po namin 5 nagka-clash po. Kaya parang ang hirap po kasi yun sa grupo, yung iba-iba po kayo ng idea. Pero hindi po kami pumapayag na tapos yung araw na hindi kami nagkakaayos. Kaya feeling ko po, doon po kami naging close and naging mas confident sa isa't isa. Kasi parang dati po natatakot kami na sabihin yung flaws or yung parang pagkakamali ng isang member. Pero ngayon po parang normal na po sa amin. Uy, may pawis ka na. Mga gano'n, normal na po sa amin yan. Kaya feeling ko po, sa training po talaga, during the training process, doon po kami naging close at naging confident po sa isa't isa. Okay, thank you. So last question, what's next for SB19? Next for SB19. Ngayon po, na-release na po namin yung Go Up. Sana po, kung papalarin man, magkaroon pa po kami ng more guestings, wall shows, kung sana naman po TV appearances po, and then radio guestings po. And sana po sa future makapag-release naman po kami ng aming full album. Kasi sa totoo lang po, ang dami po naming songs na naka-imbak. At excited na po kami iparinig sa lahat ng mga Filipino audiences po namin. Kasi yung kanta po namin, talaga pong inisip namin at ginawa namin para po talaga sa mga Pilipino. Kumbaga para sa amin po, Hugot Pinoy. Yun po yung kanta namin. Kaya sobrang excited na po kami maparinigin sa inyo. At siguro po, ang pinaka-main goal na po namin, sana po, yun po makilala po tayo, hindi lang sa buong Pilipinas, kundi globally, na meron po gantong talento ang mga Pilipino. Yun po. Salamat po. Thank you. Thank you very much. And we have our next question. Hello, Edwin Salian. Correct me if I'm wrong, no? One of you mentioned that you went to Korea. Is that part of your training? And my second question is, yung girl na napakilalang mother niyo earlier, was she really the one who trained you? And paano training? Yung pumunta po kami ng Korea, nagpunta lang po kami ng Korea para mag-record po ng music namin. Kasi po yung producer nandun po sa Korea. So, yun po yung reason bakit kami pumunta ng Korea. Then, siya po talaga yung trainer namin. Siya po yung nag-training sa amin for almost 4 years na po, and intensive training po, like sa kanya po namin naranasan yung pinakamahirap na stretching, tinutulak po kami araw-araw, yung tipong pasa-pasa na po yung mga legs namin bago kami umuwi, ganoon po. Tsaka manners po, hindi lang po as a performer, hindi lang po sa talent-wise, pero as a better person po, tinuruan po kami maging better person. Okay, thank you very much. Next, sir. Yes, congrats sa SBE. Congrats din sa inyo guys. Ang gagaling nyo, tatalino nyo pa. Ang ganda rin ng kanta nyo. Pero kanina pa ako bothered. Ano ba yan, Stel? Ano ba yung ayos mo na yan? Talagang style yan o ano? Hindi lang ginawang Stella. Yung style ko po ba or yung name ko po? Kasi clear ko po, yung name ko po, Stel. Kasi po galing po siya, yung full name ko po is Stel Bester po. Opo, Stelbester po. Barakong. Opo, kasi po yung mama ko po, idol niya po si Sylvester Stallone. Kaya doon niya po binasa yung name ko po. Oo. Tapos po, yung style ko naman po ngayon, actually po, hindi ko po alam eh. Kumbaga, kung ano lang po yung naisip ko, ito yung suot ko. Sige, ganito na nga lang yung buhok ko. Parang ganun po, yun na lang po yung inaisip ko. Pero wala po. So lahat kayo straight? Opo. Pero, may kulot po. May kulot. Kung sakali man pong kulot talaga ako, wala naman pong masama doon. Hindi ba, siguro nilawin ko lang po yung Estel. Kasi po, madalas po siya kasi matagal na po kami magkaibigan. Close din po kasi siya madalas sa mga babae. So siguro po, baka po akalain nyo medyo weird po yung kasi naka-make up siya ngayon, no? Parang bakla talaga, di ba? Ay. Bali po, Stel Bester sa umaga, Stel sa gabi. Hindi, joke lang po. Pero yun nga po, ganun lang po siguro, parang medyo meron lang po siyang ibang parang manners na girly, pero hindi po, wala pong ganun sa amin. Parang manners na girly, pero hindi po, wala pong ganun sa amin. Kaya nga may mga showbiz crushes kayo, di ba? Anyways, good luck. Galingan nyo pa, ha? Thank you. Okay, do we still have some other questions? Feel free to ask the boys. Hi, my name is Bea from K Street
that video we shot last October in Would You Rather, and I'm happy how far you guys have come since then. Yung question ko is, since if you see yourself as a group or and individually 3 to 5 years from now, what would you guys want to do? Like, what activities would you want to do? Thank you. Yung main goal po kasi talaga namin in the future, gusto po namin ma-inspire yung mga kabataan, or hindi lang po mga kabataan, bawat Pilipino po, magsisend po kami ng message through our music na huwag po tayong matakot sumubok ng mga ganitong klaseng bagong music po sa industry, and huwag po tayo susuko sa pangarap natin, push lang po ng push, tapos huwag po tayong mawawala ng pag-asa. And yun nga po, sa mga natatakot sumubok, huwag po kayong matakot sumubok kasi marami pong opportunities, marami pong criticism na darating sa inyo, pero alam po natin lahat, pag naniwala po kayo, so if you put your heart and mind in what you're doing right now, you will be successful in the future po. Ayun po. Tsaka dagdag ko lang po, nung nasa Korea din po kasi kami, habang nagre-record po kami, tinuturuan din po kami ng producer kung paano gumawa ng kanta. Ako po personally, ako po yung nagsusulat ng lyrics namin. Pero po, gumagawa rin po ako ng sarili kong kanta, gumagawa po ako ng beat, music. So nung nandun po ako, may alam na po ako, pero ang dami ko pa pong natutunan. Bali, parang sobrang daming knowledge yung natanggap ko nung nandun kami sa Korea. And then, hopefully, in the future, pag nag-release kami ng album, masasabi namin talaga na gawang Pinoy, tatak Pinoy, kasi kami lahat yung gumawa. From lyrics to the instrumental, to the choreography, lahat Pilipino. Yun po yung main goal ng grupo namin. Maraming salamat. Okay, next question, right here. Okay. Hi, I'm Glenn from Vistado. Good afternoon sa congratulations. Na at least na-clear na kanina about sa bading issue, di ba? Kasi sabi nyo kanina may mga pa-holding hands at saka yakap. Munti ko na tuloy tanongin kung may nabuo mong bromance ba eh, di ba? Hindi, pero yun nga, sabi nyo naging close na kayo sa isa't isa during work. Pero outside work, ano yung mga usual bonding nyo? Online games po, mahilig po kami mag-computer. At saka po, Mga Dota. opo, mga ganyan po, mga barilan, ganyan po. Ano pa ba? Minsan po nag-get together po talaga kami, napupunta kami ng amusement park, o kaya punta lang kami sa bahay ng isang grupo, kain, mga ganun pong bagay ba. Tapos nabanggit nyo rin kanina yung dapat maging ready sa mga criticisms. Before kayo mapasok sa SB19, kumbaga part of your success story, naranasan nyo ba individually na magkaroon ng may mga bashers din, saka yung mga nagda-down sa inyo? Kasi may mga singers na kumbaga kahit yung mga kamag-anak o yung mga kapitbahay nila sinasabi na hindi naman sisikat yan, ganito. Pero now, kayo, nabuo kayo. Individually, meron kayong ganong experience? Ako po, personally po, bago po ako maging performer, independent child po kasi ako. Bale, laki po kasi ako sa hirap. So, nag-work po ako at the early age of 16. Tapos, nakikitira lang po ako dati sa best friend ko po. Tapos, yung best friend ko po, yung family niya, gusto po akong ampunin. Pero, nagsisimula na po ako mag-perform kasi. Tapos sinabihan, kasi gusto po nila akong pag-aralin ng college. Tapos sabi ko po, hindi ko po ata kaya mag-commit. Kasi iba po yung gusto kong tahakin. Tapos sabi po nila sa akin na, hindi kasi sikat dyan, wala ka naman papala dyan, parang mga ganun po. Pero naniwala lang po ako sa sarili ko, kahit parang wala po akong kakampi, naniwala lang po ako na itong ginagawa ko, basta magsusumikap ako, mararating ko rin to in the future. Tapos ito na po ako ngayon, paunti-unti po, feeling ko po, mararating naman po. Thank you, Josie. Ken, meron ka experience yan? Ako po, sa family ko naman po. Family mo Muslim? Yes, family ko. Maybe, ako po, galing po ako malayong lugar po. And galing po akong Zamboanga po, yung province ko po. And then, pumunta lang po talaga ako dito. Kasi yung narinig ko po na may auditions nga po sa company na to, talagang hindi ko na po pinalagpas. Talagang grab mo na po yung opportunity na mag-audition po. Kasi, ayun po, feel ko like magbabago po yung buhay ko if ever na sumali ako dito. So, ayun po, pumunta ako dito.
iniwan ko po yung family ko, ang mga friends ko po. Yung friends ko po, nagtatampo po. Pero sabi ko sa kanya, wala namang magbabago sa amin eh. Tapos, ayun po, sinusuportahan naman po nila ako. Mahal naman po nila ako. Like, alam nila kung anong ginagawa ko. And, nagpapasalamat naman po ako sa kanila po. Pero hindi ka nakaranas. Kala ko kasi yung family mo na idinown ka eh. Hindi naman po. Kasi suportado naman po nila ako sa kung ginagawa ko. Sabi mo ng mama ko na kung saan ka masaya, sige gawin mo lang po. Okay lang po. Yes. Ako naman po, personally, wala po akong parang grabe. Pero more on the family lang po as being concerned po. Parang syempre, iniisip nila, first time po na parang sa Philippines may training system na abutin ka ng ilang taon bago mag-debut. So yun po yung concern nila na paano ka sa future, paano yung inaral mo, parang concern lang po talaga sila if may mararating po ba talaga. And as time goes po, syempre nakikita nila na unti-unti po kaming nag-go up. So ayun po, medyo naging okay na rin po sa kanila. Sage. Ako po, supportive naman po yung parents ko, but not too pushy. Kumbaga, katulad po ng pamilya ni Justin, concerned po, worried. Kasi po ako po, ang tagal ko na pong nagte-training. Supposedly, dapat nabibigay ako para sa family namin, provide ako responsibility. Pero, mas pinili ko yung pangarap ko na abutin yung pangarap ko. Kasi po, bago ko pasukin to ng work po ako eh. Talagang pinagsasabay ko po yung training at work. Pero po, one time napaisip ako, anong gagawin ko pag dumating ako sa age na 30, magagawa ko pa ba yung mga gusto kong gawin sa buhay. So sabi ko, siguro, let's give it a shot. Parang bigyan natin time ng pangarap natin. Kasi pag di mo talaga yung ginawa yung pangarap mo, unfinished business, kumbaga meron parang hole sa heart mo na parang ayoko dito, parang gusto ko makawala, gusto ko gawin yung pangarap ko. Parang gano'n na lang din po yung inisip ko, sige, try natin. At saka actually yung mga criticisms na yan, nasa kanta na po namin eh. Meron po lyrics doon na lahat ng inyong pagdududa ay pakpak ko, parang kay Garuda. So lahat ng criticisms nyo, tatanggapin ko, gagawin kong wings para lumipad ako lalo. May anti-bullying. Maging better ako. Yun po yung talagang motivation namin, yung mga criticisms na natatanggap namin sa buhay. Yung family ko po, same lang naman po kami ng pinagdala. So wala namang mabigat na... Siguro po kung meron pong mabigat, siguro po yung... Paano ba? Yun po. Wala ba specific na tao na nandown sa... Wala naman po, pero minsan lang po nasasabihan na parang deserve mo ba talaga dyan? Kasi parang hindi ka naman gwapo, hindi ka naman ganun kagwapo. And then may sabi, ang lambot-lambot mo. Sana sinabi mo, hindi ako gwapo, maganda ako, joke lang. So sabi, ang lambot mo gumalap, hindi ka magay para sa boyfriend, mga ganun. Kumbaga, nung nababasa ko po yun, parang sabi ko sa sarili ko, ganun pala talaga yung tingin sa akin ng tao. Tapos naisip ko, kung ganun yung tingin sa akin ng tao, edi okay lang, embrace ko na lang po kung sino talaga ako. At kung ganun yung tingin nila, okay lang po, basta ang mahalaga po, kilala ko po kung sino ako, alam ko po kung ano yung totoong sarili ko. Kaya po ako nandito kasi alam ko po, deserve ko po. Curious lang ako kay Sejun sa akin. Kasi kayo yung, paano niyo nakuha yung pangalan yung ngayon? Kasi kayo lang yung sa lima, yung malayo doon sa real name. Actually po, pangalan ko po talaga yun. Ang real name ko po kasi is John Paulo Nase. So parang Nase, pag nagsusulat po ako ng name ko every time sa nung college, first po yung surname Nase and then John. So parang Nase. Parang maganda pakinggan yung Sejun po. Yun po. Yung voice ng anak ko. Yung sa akin naman po, yung gustong pangalan ng mama sa akin, yung story po is, yung mama ko gusto niya maging pangalan ko Kenji po. And then itong lolo ko po, Epal po to. kasi ano po, parang gusto niya talaga, kasi ako po yung first naging apo na lalaki po. So gusto niya po talagang ipangalan sa akin Philip po, kasi yung pangalan niya Felipe. So gusto niya po talaga na ipangalan sa akin Philip po. Tapos lagi niya sinasabi sa akin na paborito niya akong apo. Kaya magkalayo po yung nickname ko, tsaka po yung real name ko po. Ewan ko po sa kanila. Last na lang, open ba kayo? Kasi syempre, since you're entering na the entertainment industry, open kayo na gumawa rin, na maging artista rin, gumawa ng movies, teleserye?
Syempre po, we're always open po for opportunities po. If we have a chance to get something, we should grab it po. Like if magkaroon po ng acting or movies or kahit po mga theater plays, everything po na tutulong para mag-improve kami, i-accept po namin siya. And personally po ako, nung bata po ako, ang gusto ko po talaga is acting, mag-artista ako. Pero syempre, na-explore ko rin po yung skills na parang perform, sing and dance, ganyan po. So, nandito po tayo ngayon. Doon po sa Korean system, tinuturuan din po kami umarte. Wow. Kasama po yun. Kasi po yung teacher namin, yung nanay namin, isa po siyang sikat na musical actor sa Korea. So talagang musical actor ako. Sa Korea, talagang tinuturuan niya kami kung paano sa stage, paano umakting sa stage. Meron, actually, nagkaroon din po kami ng musical play dati. Meron po kami parang Grease Lightning, ganyan-ganyan po. Kasama po yung lahat ng trainees before. Pero po, nung na-narrow down na po, mas nag-focus po kami dito sa goal namin, sa pop namin para maging idol group. I-add ko lang po yung kay Justin. Kasi friends na po kami before pa lang. Tapos, hindi pa po siya nag-audition. Bali po, kaya ko po siya pinag-audition dito. Tinanong ko po siya, anong pangarap mo? Tapos, sabi niya po, gusto kong maging artista. So, ayun po, doon ko nakataan talaga ng potential kasi sabi niya po sa akin, pagkakakwento niya, parang medyo nagre-rebelde daw po siya nung college siya. Umiiyak daw po siya, nade-depress siya. Kasi gusto niya po talaga maging artista. So, para nakita ko po ng passion si Justin, sabi ko, ito yung tamang tao para ipag-audition sa amin kasi talagang gusto niya mag-strive harder. So, ayun po, yung kay Justin, feeling ko po talaga maging artista siya in the future. May pa-mentor effect pa si Josh. Thank you very much and good luck sa inyo. Salamat po. Okay, down to our last two questions. Yes, ma'am, over there. And then final, coming from you. Good afternoon. I'm Ness Aguilar from the Philippine Event News. My question is yung regarding dito sa, I think this is your first single, Tilalu. What's the meaning of Tilalu? Kumbaga, parang metaphor po kasi yung ginamit ko po dyan sa panahon na yan. Yung sa kanta po, pag narinig po yun, unti-unting lunurin ang aking nadarama ko. Bukas na ang ulan, huwag nang tumila pa. Parang stop crying ko yung ibig sabihin ng tila luwa. And at the same time, tila luwa. Kumbaga, tila, like tears. Stop and then tila, stop. Parang sa ulan po. It's like you use an idiomatic expression for this. Parang ganun po, figures of speech po. Okay. And this is your first single, di ba? Yes. And Go Up is your second. What is your inspiration as a group sa paggawa nito nga, first at saka second single? Siguro pwedeng sagutin ng sino yung group leader na namin. Ako yung group leader namin. Okay. Yung sa first single po namin ng Tila Luha, unang-una po sa lahat, dito po kasi sa Pilipinas, uso talaga yung mga hugot linya, hugot na kanta, mga malulungkot na kanta na patungkol sa love story ng isang lalaki, ng isang babae. Bali po, doon ko po nakuha yung inspiration dun sa paggawa ng kantang Tila Luha. Kaya po, yun yung una namin ni-release. Gusto rin po namin ma-showcase muna yung talento ng Pilipino sa pagkanta. Kaya po, una namin ginawa yung Tila Luha. Tapos, ballad song po yung Tila Luha. Actually, it's about ano po parang pag-ibig na hindi mo makukuha kailanman. Parang ganun po yung istorya niya. Tapos kaya po, yung sinunod naman namin po yung Go Up. Since dance and sing po yung gusto namin pakita naman ngayon para bago naman po sa panlasa ng mga Pilipino. Okay, thank you so much and congrats sa grupo niyo. And I think siguro kayo in the near future, isa na kayo sa titingalaing popular group, P-pop. Thank you very much, ma'am. And for our last question. Yes, last question. I'm your Tito Leo from Journal and Publications. 4 years na kayong nag-training, sabi na nila. Gusto kong malaman kung hanggang saan kayo tatagal para ma-achieve yung goal nyo na maging internationally renowned boy group or makilala dito sa Pilipinas. Kasi
as we all know, pagkatapos yung iba kasi after 5 years, nag-disband na, nagkakaroon ng solo-solo career, eh kayo, anong pananaw nyo sa gano'n? Hanggang kailan kayo? Actually po, in the span of 4 years na training po namin, marami na po talaga kami pinagdaanan. Hindi niyo po may imagine yung ibang pinagdaanan namin. Nandiyan na po lahat ng family problems, financial problems, o kahit po yung mga school problems. Kahit mga, kumbaga, alitan po sa grupo, nagkaroon na rin po, ilang beses na rin po kami muntik mabuwag before pa po kami mag-release ng kanta. Pero, nandun na lang din po kasi yung parang pagmamahal po namin sa passion. Eh siguro po, nag-uusap din po kami ng masinsinan po talaga kapag may problema po kami patindi. Well, though lalaki po kami na parang bihira po kasi yung parang ano ba, open mind, parang open chit-chat nga po sa lalaki, open forums, bihira po kasi yung mga ganun sa lalaki. Pero kami po, tinatry po namin i-practice na for the sake of every member, at least, sabihin po namin na, ito mali yan, ito itama natin yan. Yung attitude mo na to, parang pinapaliwanag po namin sa isa't isa kung ano yung tama at mali. Kahit pa, parang basta po kaya. Bukod po dun sa sinabi niya, bukod po sa passion and everything, mga ganyan. Kaya po namin sinimulan tong ginagawa namin yan kasi po masaya po kami. Unang-una sa lahat, din po yung pinakamahalaga, masaya po kami na ginagawa namin itong mag-perform on stage, masaya kami na nakapagpasaya ng mga tao, masaya kami na magkakasama kami. Even mawala kami sa, if ever man na mabuwag kami, siguro pagpapatuloy pa rin namin yung path na nandun na kahit nagtatrabaho kami, mag-perform pa rin kami on stage kasi yun talaga yung gusto ng puso namin, doon kami masaya. At piling ko, habang nabubuhay kami, mag-perform kami kung may opportunity na binibigay sa akin. So ngayon, hindi na kayo ng problema sa pera? Hindi naman po. Seryoso ba yan? Pero Siyempre po may problema sa pera. Pero alam naman po natin na hindi naman po yun yung reason bakit tayo titigil sa pangarap natin. Hindi naman po porket wala tayong pera, hindi tayo makakagawa ng paraan. Pag may gusto may paraan, pag ayaw, may dahilan. Last question na lang. Tanggap nyo ba, kasi eventually, di ba, nakikita ko si Justin kasi eventually, iba yung tsura niya kasi, di ba? Not to offend anyone, meron kasi tinatawag na front runner ng grupo, di ba? Kahit yung grupo may, ito yung pinakakwapo, ito yung sinusundan ng fans, ito yung tinitilian, tapos pinapanood, yung grupo pinapanood, minsan dahil lang din sa kanya, di ba? So, hindi ba naman kayo darating sa point na, since si Justin, iba yung looks, pag na-develop ito, gugwapo pa, mayat lang kasi, di ba? Eh, parang siya yung magdadala sa grupo. Okay lang ba sa inyo yung gano'n? Okay lang naman po yun. It's an edge for us kasi po, parang success ng isa sa amin, success na po ng buong grupo. So, more exposure for Justin is more exposure for us. Mas makikilala po siya, mas makikilala lahat kami. Wala pong ingitan sa amin. And yes po, kaya po rin kami grupo kasi kailangan po namin i-cover up yung mga pagkukulang, weaknesses ng isa't isa. So parang, bari po si Stel, main vocal po siya. Bali, kaya niya pong i-cover yung mga weaknesses ng iba na, pare ako po, hindi po ako masyadong magaling kumanta, pero nako-cover up niya po yun. Kumbaga, meron po kaming roles, nagtutulungan po kami para mag-improve po kami bawat isa. Saan school ka graduate? Rizal College of St. Benito. Kaya naman pala. Si Seju. Saka ang gagaling yung magsalita yung fairness, Salamat. Sobrang, basta may wisdom na kayo, alam niyo yung sinasabi niyo, hindi lang kasi yung gano'n eh. Malalim na po yung life experiences natin. Ako po, sa Polytechnic University of the Philippines po ako nagtapos. PUP ka? Pareho tayo. Si Stel, kaya magaling ka, alam ko eh. I'm sure Ateneo. Ako po, STI College Makati po. Okay na yan. Ikaw, isang buwan na akin, di ba? Yes po, pero dito po ako nag-aral po. Nung nag-transfer po ako dito sa TIP po. Bongga rin, Josh. technological. Ako po, Bachelor's in Science of Tambay po. Joke lang po, hindi po ako, undergrad po ako. Hindi po ako actually nag-stop na po ako ng grade school. Then nag-take lang po ako ng exam para makapasa ng high school. Tapos di na po ako nag-college kasi I went to a different path.
Anyway, congratulations guys. I like the balance song. Okay, thank you very much to our friends from the media. Once again, would you please give a round of applause for SB19? So now, I'm going to ask the boys to please stand up and, of course, make your photo call right here in front. And unfortunately, that's all the time we have for everyone right here tonight. So we are so thankful to have everyone, of course, joining us right here tonight. And we hope to see you again next time. So you may now take the photos of the boys of SB19. And don't forget to support the boys. And of course, we hope that you can spread the news about SB19. Okay? Show us your best smiles, boys.